Sa parteng ito ng ating kwento, dadalhin tayo sa magkahalong lungkot at galit. Babalikan ni Christine ang kwarto ng asawang si DJ, ang kanyang amoy, ang kanilang mga lumang larawan at ang pighati ng isang asawang nangungulila. Ngunit ang sandaling katahimikan ay kaagad na mababasag sa kanyang pagtungo sa isang medical mission. Dahil doon, muling maghaharap si Christine at ang ambisyosong si Marilu. At hindi lang yan, may kasama si Marilu na isang bata ng pangalan ay tila sinadyang itugma sa anak ni Christine. Sino ang batang ito? At sino ang misteryosong date na pinagmamalaki ni Marilu para sa darating na parangal sa Martes? Isang matinding tarayan ng legal wife versus delusional second option ang masasaksihan natin. Christine POV. Pagkatapos kong makipagkulitan sa triplets, unti-unti ako natahimik. Habang pinapanood ko silang nagtatawanan pa sa labas, naramdaman ko na naman ang kirot sa dibdib na kanina ko pa pinipilit ilihim. Tahimik akong umakyat. Sa bawat takbang ko sa hagdan, mas lalo kong kinakabahan. Parang may dumadagan sa dibdib ko. At pagdating ko sa tapat ng pinto ng kwarto niya, parang may pumiga sa dibdib ko ng mahigpit. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ni DJ. Agad akong sinalubong ng amoy na pamilyar. Hindi ko maipaliwanag kung anong eksaktong amoy, pero alam kong sa kanya yun. Parang pinaghalong lumang pabango, kahoy at memorya. Hindi ko mapigilang mapahakbang papasok. Umikot ang paningin ko sa loob ng kwarto. Parang naruroon pa rin siya. Parang nandyan lang siya sa sulok. Nakaupo, tinatali ang sintas ng sapatos o baka nasa harap ng salamin. Pinupunasan ang mukha niya after maligo. Napahawak ako sa drawer. Hinaplos ang ibabaw. Hindi ko alam kung para saan pero pakiramdam ko baka kahit papano maramdaman ko siyang muli. Hanggang mapadakong tingin ko sa side table. May 4 na picture frame. Nanikip ang dibdib ko. Lumapit ako, dahan-dahan. Isa-isa kong tinignan ang laman ng mga frame. 2 doon, solo ko. Bata pa ako, maybe 13 or 14. Nakasuot ako ng simpleng dress. Parang sobrang inosenteng tignan. Ang mga mata ko sa picture, they look so full of hope and very happy. Pero ang 2 natitirang frame, yun ang nagpahina sa tuhod ko. Kami ni DJ, magkasama kami sa photo. Parehong masaya, walang iniisip na problema. Wala pang sakit at wala pang hiwalayan. Wala pang luhang tulad ng meron ako ngayon. Dahan-dahan akong naupo sa gilid ng kama. Inabot ko ang isang frame. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko't parang bata na muling nakakita ng comfort toy. Dinikit ko sa dibdib ko ang frame. DJ, pabulong kong sabi. Hindi ko akalain na may ganito ka pa palang tinago. Ako pa rin. Tayo pa rin. Miss na kita. Bumalik ka na sa akin, please. Unti-unti nang bumusang luha ko. Hindi ko alam kung ilang beses ko na siyang naiyakan, pero pakiramdam ko kulang pa rin. I tried to wipe my tears. Nang may mahinang katok akong narinig, tumigil ako sa pag-iyak. Agad kong pinunasan ang pisngi. Pumasok ang isang taong matagal ko na ring hindi nakausap ng maayos. Si Tita Sylvia. Nakita ko kaagad ang lungkot sa mga mata niya. Pero kahit na may hapdi sa mata, pilit pa rin siyang ngumiti. Iha, tawag niya sa akin, malumanay. Alam kong hindi to madali, pero salamat. Dahil bumalik ka at dahil hindi mo siya iniwan. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Wala akong maisagot at parang may bumara sa lalamunan ko. Kaya tumango na lang ako. Mahigpit ko pa ring hawak-hawak ang frame namin ni DJ. Pakiramdam ko, kung bibitawan ko to, bibitaw na rin lahat. Lumapit sa akin si Tita Sylvia. Umupo siya sa tabi ko at saglit lang kaming natahimik. Pero yung katahimikan ng bigat, hindi siya awkward. Basta tahimik lang kaming pareho at tila pa pareho kami ng nararamdaman. Pareho kaming nasasaktan. Pareho kaming umaasa. Pareho kaming nagmamahal sa parehong tao at alam naming pareho, hindi pa tapos ang kwento. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, narinig kong mahinang buntong hininga mula kay Tita Sylvia. Iha, mahinaw ng boses niya, pero may halong lambing. Gusto mo bang sumama na muna sa gym? May medical mission doon ngayon. Namimigay kami ng mga gamit para sa mga bata sa school.
Napatingin ako sa kanya. Sumama na ang triplets. Sumama na kay Lolo Dexter nila. Baka gusto mo na rin silang sundan. Para kahit papano, maaliw ka. Hindi ako kaagad nakasagot at parang ayaw pang gumalaw ng katawan ko. Gusto ko sanang magpaiwan. Gusto ko sanang manatili pa sa kwartong ito. Kasamang mga alaala, pero may point, si Tita Sylvia. Kung mananatili ako dito baka mas lalo kong lamunin ng lungkot. Kailangan ko ng distraction. Kailangan kong huminga kahit na sandali. Tumango ako ng marahan. Sige po, sasama ako. Napangiti siya kahit nabakas pa rin sa mukha niya ang lungkot. Tumayo ako mula sa kama. Iniwan ng frame sa ibabaw ng side table saka kami sabay na lumabas ng kwarto. Tahimik kami habang bumababa ng hagdan. Ilang beses ako napatingin sa paligid ng bahay, sa mga pamilyar na sulok, sa mga dingding na parang naging saksi sa bawat halaka at sigawan namin ni DJ. Hindi ko napigilang magtanong, "Mommy, nasaan po si Manang Sita?" Hindi ko pa siya nakikita simula nang dumating ako. Curious kong tanong. Kanino ko pa hindi nakitang matanda? Ah, si Sita. Nasa Maynila siya. May nasikaso lang sandali. Pero uuwi na rin siya bukas. Tumango ako. Ah, okay po. Muling naging tahimik ang paligid pero iba ng tahimik na ito. Hindi na gaya kanina. Hindi na kasing bigat. Parang kahit papano may sinag ng liwanag sa gitna ng lungkot. Hindi pa rin ako okay pero alam ko na may paraan para makarating doon. At ngayon, sandali, kahit na ayoko, kahit na ang hirap, kailangan kong pilitin para sa sarili ko, para sa mga anak ko, para sa amin ni DJ. Pagkapasok ko pa lang sa gym, parang gusto ko nang magwala. I had to stop in my tracks. Napako ako sa kinatatayuan ko habang unti-unting lumalalim ang hininga ko. Nalamig ang mga palad ko hindi dahil sa malamig na hangin o sa dami ng tao sa loob ko hindi dahil sa nakita ko. Marilu. Marilu was here. Hindi ako makapaniwala. Paano? How the hell is she here? The last time I heard about her, pinakulong siya ni Daddy pagkatapos ng kaguluhang ginawa niya sa birthday ko. That woman humiliated me in front of everyone. Nagwala sa harap ng mga bisita ko, sa harap ng pamilya ko like a total lunatic. At ngayon, nandito siya, may suot pang white coat, pretending to be some damn hero sa medical mission. Doktor-doktoran, ang kapal talaga ng festlock niya. She even had the face to show up like nothing happened. Kung wala lang tao sa paligid baka nasabunutan ko na siya sa inis. Nang biglang may mainit na kamay na humawak sa braso ko, napalingon ako kay Tita Sylvia. Tin, mahinang bulong niya sabay pisil sa kamay ko. Calm down, not here anak. Napakagat ako sa labi. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong pero pinilit kong huminga ng malalim. She's not supposed to be here, mahinang bulong ko. Hindi na maitagong pot sa boses ko. Bakit siya? Napalaya siya, sagot ni Tita Sylvia. Mabigat ang tinig. After the scandal she caused sa birthday mo, sinampahan siya ng kaso, grave scandal and oral defamation pero she paused. May kakampi siya. Malakas ang kapit kay Mayor. Warren, halos bulong ka na lang ang pangalan. Tumango siya. Yes, kay Warren siya kumakapit ngayon. Kumalma ka lang, hayaan mo siya. Pupuntahan ko lang ang Daddy Dexter mo ha? I simply nodded at pakiramdam ko para akong biglang binuhusan ng malamig na tubig. Of course, siya na naman ang dahilan ng lahat ng sakit, lahat ng galit at parang sabay-sabay na gumapang paakyat sa dibdib ko ngayon na makita siya pero sa halip na sumabog, I chose to smile. A bitter one. Plastic kung plastic pero hindi ako magpapatalo ngayon. Hindi sa kanya talo sa eksaktong timing, lumapit si Marilu sa amin, nakataas ang kilay, nakasmear kang diputa. At ang tono ng boses niya nakakabwisit. Well, look who's here. Sarkastikong bati niya talatang sinadyang lakasan ng boses para marinig ko talaga. It's been a while, Christine. You look... Well, ngumiti ako pilit. Hindi ako pwedeng matalo sa sarili kong laban. You too, Marilu. Sagot ko kahit na alam kong totoo gusto ko siyang sunggaban. You look desperate as always. Nakita kong kumurap siya. Bumuon ang tingin ko sa kanya pero nanatili akong matatag. Not today, Marilu. Not here. Not in front of my kids.
I'll deal with you soon enough. Matapang ka. Bulong ni Marilu habang dahan-dahan na lumapit. Halos dikit ng mukha niya sa akin. Hindi ako umiwas. I held my ground. Tumayo ako ng diretso. Tinignan siya mula ulo hanggang paa na para bang sinasabi kong, "You're not even worth my time." "Of course, I am." Sagot ko. Malamig ang boses. Lalo na't ako ang legal wife. Sinadya ko talagang idinasalitang legal para parang isang pala sa mukha niyang ambisyosa. Bigla siyang napatawa. Mapait na may kasamang lutong, yung klase ng tawa na halatang may halong inis at insulto. "Oh really?" Sabay taas ng isang kilay niya. "Kahit na legal wife ka pa, kung hindi ako yung pinili, magagawa ka ba, Christine?" She said with a mockery in her voice. Natahimik ako sandali lang. Hindi dahil tama siya, kundi dahil gusto ko siyang suntukin. Pero syempre, I kept it classy. Hinila kong buhok ko paatras, tumingala saglit at saka ngumiti. "You know what, Marilu?" Nilapit ko ng konting mukha ko sa kanya. "Manatili ka na lang na felengera, second option na habang buhay. Kahit na magsuot ka pa ng white coat araw-araw, hindi mo matatabunan yung baho ng pagkatao mo." Kumunot ang noon niya, napansin ko sa mga mata niya na nasaktan siya sa sinabi ko. Doon pa lang, mission accomplished. Pero syempre, hindi rin siya magpapatalo, iniba niyang usapan. "Pupunta ka ba sa event?" Biglang tanong niya at kunwaring walang nangyari. "They move it. May konting problema pero tuloy daw sa Tuesday. Baka gusto mong pumunta para makita mo kung sinong date ko." Umismit siya. "I'm getting an award. So syempre, I'll be there with my date." Naningkit ang mga mata ko. Alam ko sinasadya niya ito. Gusto niyang i-pressure ako. Paiyakin but no, hindi ngayon. Ngumiti ako na hindi abot sa mga mata ko. "Award?" Sabay tawa ko sarcastically. "Anong award, Marilu? Most shameless woman alive or baka the homewrecker of the year?" Tumawa pa ako ng mas malakas. Grabe naman si Dr. Montifalco. Sayang ang pagiging respectable doctor niya. Nasiraan na ba ng bait para bigyan ka ng award? Hindi siya sumagot. Kitang-kita kong nginig sa panga niya at doon alam ko, panalo ako sa round na to. Pero sa loob-loob ko may biglang tanong na sumiksik. Sino nga kayang date niya? At bakit? Bigla kong gustong malaman. Pero hindi ko pinahalata. Hindi ko siya bibigyan ng satisfaction. Tinalikuran ko siya. Pero bago tuluyang lumayo, nilingon ko siya at minigas kong huling linya na parang talim. "See you on Tuesday, Marilu. Can't wait to see your date. I just hope hindi na naman siya sa akin galing." Tuya kong sabi. Habang hinahanap ng mga mata ko ang triplets, hindi ko alam kung bakit pero naisip kong baka pumunta ako sa event para ako nang kumuha ng award ni DJ. And maybe, at para makita na rin kung sinong pinagmamalaking date ni Marilu. Wala naman akong pakialam, hindi ba? Pero bakit parang gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na sumama sa babaeng yun? "Mommy!" Napalingon ako kaagad sa boses na yon. Nakita ko si Danaya. Tumakbo siya papalapit sa akin at may hawak na kamay na batang babae. Same age lang siguro sila. Magkahawak parang close na agad. Kids really make friends fast. "Mommy, si Tamaya po!" Bunga ni Danaya. Tinitingala ako, excited ang muka. "New friend ko po siya." Napatingin ako sa bata. Cute, maamo din ang mukha at mukhang may lahi. Pero ang pangalan, Tamaya? Napangisi ako. Danaya and Tamaya? Like, seriously? Pero hinayaan ko na until may sumigaw sa likuran namin. "Tamaya!" Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakakainis at nakakagalit. Dahan-dahan akong lumingon. Si Marilu, nakangiti pero halatang napipilitan lang. Dumiretso si Tamaya sa kanya, yumakap pa sa bewang niya. What? Dahil, ito ba yung batang gusto niyang ipaako kay DJ noon? Diyos ko, hindi lang pala ambisyosang babaeng to. Pati pangalan ng anak niya gusto pang gawing rhyme sa anak ko. "Marilu, you're next level delusional." Nagkatinginan kami. As in, yung tipong titigan na parang magliliyab na lang ang pagitan naming dalawa. Pareho kaming hindi umiwas at tila nagsusukatan kung sinong unang susuko hanggang bumaba ang tingin niya kay Danaya. Bumaba rin ang tingin ko kay Tamaya. Ang layo, parang game na lang ng spot the difference. Wala man lang nakuha kahit na konti kay DJ ang anak niya.
Ako nang unang bumasag ng katahimikan. That's my daughter, Danaya. Madiin kong sabi, sinadya ko talagang bigkasin ng buo. Nag-iisang anak na babae ni Douglas John Bentacourt. Tumaas ang kilay ko. Legal daughter. Dagdag ko pa sa ngiti na parang may sinasakal ako. Hindi ko to ugali pero gusto kong ipamukha sa kanya kung saan siya dapat lumugar. Nakita ko na napangiwi si Marilu. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin. Kay Danaya, tapos kay Tamaya. Kita sa mata niya na may gusto siyang gawin pero hindi niya magawa. Tumuwid siya ng tayo at humarap sa bata. Tamaya, come on. Let's not play anymore, okay? Bakit po? Angal ng bata sabay tingin kay Danaya. I still want to play with her. Gusto ko pa pong makipaglaro, mommy. Git ni Danaya sa akin sabay higpit ng hawak sa kamay ng kaibigan niya. Pero ngumiti ako kay Danaya. Dahan-dahan kong hinawakan ang balikat niya. Anak, don't play with her na. Baka mamaya magkapalit pa kayo ng muka. Nakita ko naniga si Marilu at napakuyom ng kamaon niya. Nakakatawang makitang ang simpleng joke ko ay parang sinampal siya sa muka. Marilu tried to stay composed. Pero alam kong gusto niya na akong sabunutan. I could see it in her eyes. Nagpipigil lang siguro siya. Tin, don't be immature. Sabi niya sa may naon ng tinig na tila nagpapaawa. Kids don't have anything to do with this. Really? Sabay taas kilay ko. Alam ko ng kaartehan niya para ako maging masama. Ikaw ang nagpasimuno ng lahat. Tapos ngayon, kids are off limits. Don't expect me to be nice. At ako pa ngayon ang immature? Hypocrite much. Nagpalitan kami ng ilang titig. Halang gusto niyang sumagot pero sa huli siya na ang tumalikod. Hinila si Tamaya papalayo kahit na ayaw pa nito. And just like that, pakaramdam ko, panalo na naman ako. Napatingin ako kay Danaya. Napansin ko na nakasimangot siya. Yumuko ako sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Huwag kang mag-alala, baby. You already have everything she wants. I said gently. Maganda nang iiwas kong anak ko sa anak ng babaeng sumira sa buhay ko. Sa amin ni DJ. Pauwi na kami sa bahay. Tahimik lang si Danaya. Nakakunot ang noo. Nakapulupot ang braso sa sarili niya at kahit na ilang beses ko siyang kinakausap, hindi siya tumitingin sa akin. She's sulking, obviously, and I can't even blame her. Hindi naman namin tinapos ang medical mission. Nagsimula lang kasi ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam like something's off at hindi dahil kay Tamaya. No, the kid was sweet and innocent. Pero si Marilu, iba yun, wala pa akong solid na ebidensya but my hunch, sumasabog na sa warning signs. She is capable of more than just lies and drama. Isa pa siya sa mga prime suspect ko sa pagtatangka sa buhay ko, sa buhay ni DJ. What if this is a part of her plan at si Tamayang gagamitin niya? Ayokong si Tamaya pang dahilan ng ikakapahamak ng anak ko. Habang nilalaro ko sa isip yon, napalingon ako kay Danaya. Nakatulala pa rin siya sa bintana at hindi niya lang alam I'm doing this for her. Pagdating sa bahay, hindi pa rin siya kumikibo at parang may sariling mundo. Lumapit ako sa kanya sa couch. Naupo sa tabi niya. Anak, can we talk? Tahimik lang, umirap siya pero hindi nagsalita. Hinawakan kong kamay niya. Sorry, kung hindi kita pinayagang makipaglaro kay Tamaya. Hindi kita pinagbabawalang makipagkaibigan pero minsan kasi mommy needs to protect you kahit hindi mo pa naintindihan lahat. Nakakunot lang ang loon niya. But she was nice, mommy, she insisted. I know. Bulong ko at hinaplos kong buhok niya. Pero hindi lahat ng nice sa simula, nice din sa dulo. Especially kapag may kasamang adults na hindi natin alam kung anong motibo. Tinignan niya ako tapos napasingot. Promise me, mommy? Tanong niya. Parang may iniisip pa ring mabigat. Ngumiti ako, tinawakan kong pinky niya, tinapik ang ilong niya. Okay, promise. But listen, next week tayong lalabas ha? Ice cream, arcade saka overnight sa resort. Just you and me and your brothers. Bigla siyang ngumiti. Yung tipong ngumiting akala mo wala siyang kinakasamaan ng loob kanina. Tumakbo kaagad siya palabas at tinawag ang mga kapatid niya. Wala pang ilang segundo, tumatawa na silang tatlo sa garden. Napabuntong hininga ko. Isa na namang laban ang natapos pero alam ko na mas marami pa. Dahil sa dami ng banta sa paligid, hindi ako pwedeng maging kampante.
Tumayo ako at umakyat sa kwarto ni DJ. Kailangan ko ng maligo, pakiramdam kong bigat ng buong araw. Ang daming stress at ang daming tanong na walang sagot. Pagpasok ko, naamoy ko pa ang faint na scent ng kulong ni DJ na naiwan sa air. Parang lalaking wala, pero may pasensya pa rin. Parang bagong gamit lang. Dumiretso sa dresser para kunin ng towel. Then I heard it like kaluskos. Napahinto ako. Hindi yun imagination. May mahinang tunog ulit. Parang may gumagalaw sa closet. Napakabagal ng paglakad ko. Pumikit ako sandali at pinakiramdaman ko kung may hangin ba o baka daga lang, pero hindi. Yung tunog parang masyadong mabigat para sa isang daga. Kinuha kong baseball bat na nasa gilid ng cabinet. Hinigpitan ko ang hawak. Dahan-dahan ako lumapit sa closet. "Who's there?" Tanong ko. Mahina pero matigas ang boses. Walang sumagot. Patuloy ang kaluskos. Tumigil ako sa harap ng sliding door ng closet. Parang ang tagal bago ko nagawang itulak yun. Nakiramdam muna ako bago ko marahas na binuksan. Ay! Anak ng santo! Por Diyos por santo! Napatras ako. Munti ko nang maibot ang baseball bat. Manang! Ay Diyos ko, Iha! Ginugulat mo ko. Ako lang ito! Ako lang ito! Hawak ang dibdib niya at halos namutla ng matanda ang gulat. Halos bumagsak ako sa sahig. Napapikit at napahawak ako sa dibdib. Manang Sita, kung hindi kita kilala baka napatay na kita. Akala ko may ibang tao dito sa loob. Ay Diyos ko, kayo lang pala. Pareho kaming hingal na hingal. Nagkatitigan kami habang parehong nanginginig sa kaba. Si Manang Sita talaga. Hindi man ako naliligo at parang binuhusan na ako ng malamig na tubig. Nakakaba itong si Manang Sita. Bigla-biglang sumusulpot. Inayos ko ang sarili ko at unti-unting nawawalang kaba sa dibdib ko. Napatingin ako sa mga hawak ni Manang. Mga damit ni DJ nakasalansan sa isang maliit na laundry basket. Maayos na naka-fold pero hindi yun ang tumawag ng pansin ko. May mga tag pa ang iba, mga puro bago. Yung ibang shirt kilala ko. Signature shirts ni DJ, branded. Mga paborito niya ay furrowed my brows. Manang, tawag ko. Saan mo dadalhin yan? Tila namutla si Manang Sita sa tanong ko. Tumikim siya bago humakbang palabas ng closet. Hindi siya kaagad lumingon at parang hindi niya alam kung sasagot ba siya o tatakbo palabas. Saan mo dadalhin, Manang? Ulit ko, this time mas firm ang boses ko. Dahan-dahan siyang lumingon pero hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Yung tingin niya paikot-ikot, sa sahig, sa gilid, never sa mata ko. Ang mga damit kasi ni DJ. Tinignan niya ang basket pagkatapos muling tumingin sa akin. Ayusin ko lang sana. Yung iba, ipapamigay ko na. Pamimigay? Umangat ang kilay ko. Bakit? Sumingot siya. Kasi po kapag ayaw na ni DJ sa mga damit, pinamimigay niya sa mga pamangkin ko. Tumango-tango pa siya as if trying to convince herself. Pero hindi ako kumagat. Nilapitan ko siya, tinignan ulit ang basket. One by one. Hinawakan ko mga damit at bago pa lahat, mabango, maayos ang tiklop at may tag pang iba. Isa pa, hindi to mga lumang gamit. Kilala kong taste ni DJ. These were his favorites. Hindi to mga tipong ipamimigay lang. Tumingin ako kay Manang. Tumayo ng tuwid at kinurus sa mga braso ko sa dibdib. Are you hiding something from me, Manang? Natigilan siya. Magsabi ka nga ng totoo. Anong meron? Bakit mo talaga nilalabas tong mga gamit ni DJ? Baka naman may alam ka na, hindi mo sinasabi. Biglang nanahimik ang buong kwarto. Sumandal siya sa poste ng kama. Mahigpit ang hawak niya sa dibdib niya at parang pinipigilan ng sarili. Pero halata sa mga mata niya, namamasa ang mga ito. Hanggang sa, hindi na siya nakatiis. Umiyak bigla ang matanda. Namimiss ko lang si Douglas, Iha. Bulong niya. Namimiss ko ng batang yun. Kumusta na kaya siya? Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa puntong ito. Nalito ako. Naghalong duda, lungkot, takot, pangungulila. All this time akala ko matibay ako pero nang makita ko si Manang Sita, si Manang na pinakamatibay sa lahat, ngayon umiiyak sa harap ko, ay parang bumigay din ang kinakapitan ko. Umupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko na siya tinanong ulit. Bigla, all my suspicions faded in the background. Kahit na gusto kong malaman ng totoo,
Kahit na gusto kong alamin kung may tinatago ba siya, wala na. Hindi ko kayang pigain pa ang sagot habang ganun siya while she was breaking in front of me. Ilang minuto kaming tahimik, parehong hindi makapagsalita. Ako nakatitig lang sa sahig, si Manang hinihima sa mga damit ni DJ na parang siya mismo ayaw bitawan. God, I missed him too. And maybe she's grieving in her own way. At kung totoo man na may tinatago siya, maybe hindi pa ito ang tamang oras para hilahin ang lahat ng sagot. Sa gitna ng tensyon at pagdududa sa kabanatang ito, may isang mahalagang aral na pwedeng baunin ng bawat isa sa atin. Sa mundong puno ng pagkukunwari, ang katotohanan at ang proteksyon ng pamilyang pinakamahalagang panindigan. Nakita natin kung paano pinili ni Christine na ilayo ang kanyang anak na si Denaya sa mga taong sa tingin niya ay mas masamang motibo. Bilang mga magulang, kaibigan o kapamilya, tungkulin natin na maging matalas ang pakiramdam para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Hindi lahat ng umingiti sa harap natin ay may mabuting intensyon. Ngunit higit sa lahat, pinakita rin dito na sa kabila ng hinala, may mga sandaling kailangan nating pairalin ang unawa at sining ng paghihintay. Gaya ng hindi pagpilit ni Christine kay Manang Sita nang makita niya itong umiiyak. May mga katotohanan na kusang lilitaw sa tamang panahon. Huwag bibitiw mga ka-listeners dahil mas lalong umiinit ang mga tagpo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig.